Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Sabado, ang muling ipinapaabot ng programang Reasons of Faith. Kami po ay live na muli ninyong matutunghayan sa atin pong pagtatanghal. Ngayon pong araw at buwan ng March 28, 2020 sa ganap na alas 5 ng hapon. So ito na po yung ating ikalawang episode ng ating nung pagtatanghal at muli ay sasagot po ang inyong lingkod ng inyong mga katanungan. At kami po ay nagpapasalamat na nandyan po kayo muling nakaantabay sa ating ikalawang episode. At patuloy naming inanyayahan na kung may tanong po kayo ay mag-post po kayo doon sa Facebook account ng Reasons of Faith. Doon sa inbox, mas madali ko kasing makita kapag doon kayo nag-post ng atin hong mga tanong. At syempre patuloy din po namin kayong pinasasalamatan na kayo walang sawang sumusubaybay sa atin hong programa. At kasama ko din po ang aking technical, ang aking partner na si Princess Alia Sarmiento, ang aking unika iha na katuwang natin sa ating technical, kaya napapanood at nababasa po ninyo yung atin hong mga inilalagay sa screen na atin hong mga binabasa sa Bible. At bago po natin tuluyang pasimulan ang ating pag-aaral, tayo po muna ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Muli, Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na inyong niloob upang kami po ay makapagsaimpapawid muli ng live ng programa ng Reasons of Faith. Samahan kami ng Santong Espiritu at ipagkaloob ang karunungan, kaunawaan, kaalaman at pag-asa, pagpapatibay ng pananampalataya na muli naming tataglayin dahil kayo po ang magbibigay sa amin ng kaalaman at karunungan, lalo't higit sa amin hong mga taga-subaybay sa programang ito. Patuloy silang pagpalain sa iba't ibang bahagi ng sanglibutan. Sila po ay magkaroon ng kasaganaan ng pananampalataya at kasiglahan sa lubusang pagkakilala at matibay na ugnayan sa inyo. Salamat o Diyos sa katiyakan na kami po isasamahan at pinatawad na sa lahat ng aming mga kasalanan upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ngayon po ay dadako muli tayo sa pagsagot sa mga tanong. At syempre, sa lahat po ng atin hong mga taga-subaybay, hindi ko man mabanggit ang inyong pangalan isa-isa sa buong mundo na nakikinig. Nakikita ko po dyan sa iba't ibang bahagi ng ating sanglibutan. Kayo po ay aming pinasasalamatan. At ang ating mga kapatid, lalo dito sa bansang Pilipinas. Yung mga enrollees po natin sa Reasons of Faith Bible Institute, ay talagang wala pa talaga tayong linaw kung kailan natin pasisimulan ang Reasons of Faith Season 4. Doon lalo na sa mga naka-online sa iba't ibang panig ng ating sanglibutan, dyan po sa Amerika, sa Australia, sa Canada, maging sa Taiwan, Thailand, Singapore, sa Korea. Yan po yung mga estudyante ko, nandiyan naka-enroll yung mga online bukod pa dito sa ating bansang Pilipinas. Pero dahil nga po sa patuloy na paglaganap nito pong kinatatakutan ng marami na coronavirus, so napigil po ang simula ng atin hong Bible Institute. Ganun pa man, umantabay lamang po kayo sa atin hong programang ito at maging sa mga posting namin sa ating Facebook account kung kailan po tayo magkakaroon ng pagkakataon na simulan ang ating Bible Institute na yan. Ganun din maging yung ating Spirit of Prophecy seminar every second Saturday or every second Sabbath of every month. Yun po ay patuloy na karagdagang announcement po natin. Basta mag-a-announce lang ho tayo sa mga darating natin hong programa. Kaya maging kami nga ho rito sa ating bansang Pilipinas, di rin ho kami makalabas ng aming mga tahanan dahil nga ipinagbabawal ng ating hong local at lalo na ng ating national government. At dahil ang mga Seventh-day Adventists masunurin yan, dapat dito lang muna kami para makatulong din po tayo sa ating community na maibsan yung kanilang takot at ganun din tayo ay makapagbigay ng
pag-asa mula sa salita ng Panginoon dahil po sa atin hong programa. Okay? So much for that. Diretso na tayo sa pagsagot dito sa tanong. Ang unang tanong, ikalawang tanong na pala ito dahil yung una nating episode kanina, pagtalakay ng buong kapitulo ng Levitico 23. Kaya isang oras po nating ipinagkaloob yun. And ang sunod na tanong galing kay Jean Tumaning. Nasa prophecy po ba ang China? With what's happening today, it seems China is playing a major role in the fulfillment of the prophecies, but China was never mentioned at all. So, yun po yung kanyang tanong. Maraming salamat sa inyo pong i-forward na tanong. So, itinatanong lang naman dito ay kung yung China daw ba ay nasa propesiya po ng banal na kasulatan. Kasi daw, sa mga nangyayari ngayon, parang yung China ay merong malaking bahagi na ginagampanan sa katuparan ng propesiya sa Biblia. Pero never naman daw binanggit itong China. Anyway, doon sa puntong yon, di binanggit, tama po kayo. Hindi ho talaga binabanggit o anumang simbolo o anumang lugar na may kinalaman po sa China. Kasi po, ang Biblia lang po ang magsasabi kung ano yung mga kaharian at bansang merong tinatawag na major role sa Bible prophecy. At yun nga po, mula dun sa mga unang mga kaharian, kung ating titingnan, kagaya ng Assyria, Egypt, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, at yung Little Horn, kumakataon sa papacy, and then, sa last days, ay walang iba kundi yung second beast doon sa Revelation chapter 13 na kumakatawan sa United States of America. Anyway, meron pong pag-aaral po ang Reasons of Faith yun sa puntong yun. Nabitawan ko yun pero pwede nyo mapanood doon sa mga naunang record ng videos ng Reasons of Faith. So nandoon po yung topic regarding sa second beast ng Revelation chapter 13 na Amerika. So never ho talagang makikita na ginamit ng Diyos yung prophecy na pumapatungkol sa bansang China. Yung sinasabi ko kasi natin dito, nung mga nabanggit nating mga kaharian, like Assyria, hanggang dito sa bahagi sa huling araw, which is the United States, ang mga kingdoms o bansang ito, kaya sila nabanggit sa Biblia, sa Bible prophecy, kasi meron silang malaking ginampanan na may kinalaman ho sa bayan ng Diyos, gaya ng Assyria. Ang Assyria po ang dumurog doon sa 10 tribo sa northern part ng Israel. Yung 10 tribo, ang nagwasak niyan ay ang Assyria. Kaya nawala doon sa northern part ng Israel, yun nga yung 10 tribo. Assyria ang dumurog dahil sa katigasan ng ulo din ng 10 tribo na Israel. And then sa southern part, ang dumurog doon, ang umalipin, nagwasak sa Judah, sa bahaging timog ng Israel, yung Judah at Benjamin. Tanda natin sa Judah nandoon ang templo ng templo sa Jerusalem. Ang dumurog ay ang Babylonia. Yung Egypt naman, yan ang gustong gutumin at patayin yung buong Israel bago sila nakalaya nga po doon. So, Assyria, Egypt, Babylon, may mga malaking bahaging ginampanan patungkol sa bayan ng Diyos. Sunod sa Babylon, yung Medo-Persia din. Dahil sa pamamagitan ni King Cyrus, Darius at maging si Artaxerxes, sila po yung nagpahintulot na makabalik sa Jerusalem ang Israel. So may direktang kinalaman sila. Ganon din ang Greece sa pamamagitan ni Alexander the Great. Meron din siyang malaking bahaging ginampanan para dito sa bayan ng Diyos. Ang Roma, ganon din. Lalo na sa kapanahunan ng Roma ang nagpahintulot ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. And then, yun yung unang bahagi ng Roma. Ang ikalawang bahagi ng Roma ay yung Papal Rome, yung papacy, na malaking bahagi din ang ginampanan at sila nga po ang umangkin ng gampanin ng Panginoong Jesucristo. Sa ceremonial na pagsamba, itinuro ng papacy na sa kanila pwedeng ituon ng pansin para ilapit nila sa Diyos. So inagaw nila yung akto ng pagsamba mula kay Kristo. Inangkin nila silang representative ng Diyos sa lupa. And then sa Revelation chapter 13, siya yung unang hayop, yung Papal Rome, and then yung second beast, ikalawang hayop,
ang United States of America, na sa near future, malaking bahagi ang gagampanan ng Amerika para utusan ng lahat ng tao sa lupa na sundin at sambahin ang unang hayop by the enforcement ng National Sunday Law, which is the mark of the beast. Yung mga nabanggit ko na yan, balikan nyo sa mga naunang video ha, lalo na sa mga nakapanood lang sa kasalukuyan. Kung hihingin nyo, nandyan naman si Brother Martin para isend po sa inyo. Mag-post lang kayo ng inyong kahilingan doon. Kung hindi nyo makita ang video, i-post nyo lang and then i-forward namin sa inyo yung aming mga naging pagtalakay ho doon sa mga puntong yon. So, yung mga nabanggit na yung nakaharian, lalo na itong sa future, sila lang po ang ginamit ng Diyos ho kasi talaga sa Biblia. May malaking gampanin sila. Ngayon, ang kaibahan ho kasi ng China, ang China ho kasi, kumbaga, na-play up itong mabuti, lalo na sa media. Ibig sabihin, pinalaki, lalo na sa Pinas, over-exaggerated na kadalasan yung pagsira sa China talagang masasabi ko dyan, exaggerated. Na-exaggerate na ho talaga. So, ang China ho, hindi ho kasama yan sa mga may ginampan ng major role. At ang nasa hulihang pa ring bahagi, especially sa Revelation 13, is none other than the powerful United States of America. Sila pa rin. So, dahil sinasabi natin, it seems, sabi dun sa tanong, that China is playing a major role, hindi ho, masyado lang na play up. Lalo na, ito malungkot mang sabihin, sa ating bansa, mahilig ho kasi tayong, yung tipong yung butiki gagawing buwaya. Madalas ho dito yan sa ating bansa, napi-play up masyado yung balita. Example lang natin, yung naganap na pagpapasabog doon sa bahagi ng Saudi, lalo na doon sa may parte ng Aramco. Sa Pilipinas, napakalaking balita, pero doon sa Saudi, yung mga Pinoy natin, hindi naman, wala ho silang takot, wala ho silang pangamba walang nangyayari Pero sa Pilipinas, napakatindi na yung takot ng mga may kamag-anak na nagtatrabaho sa Saudi. Yun yung part na ginagampanan din po kasi ng ilang masyadong nag-exaggerate. Kaya akala mo, may malaking bahagi silang ginagampanan sa Bible prophecy. So, ang aking paanyaya sa puntong yon, huwag tayong basta-basta magpapaniwala sa mga lumalabas na balita. Ang sabi ko, huwag basta-basta magpapaniwala. Meron ho dapat tayong sariling pag-aaral sa mga puntong yan. Huwag tayong umaasa sa feed up ho sa atin. Alam niyo po ba, mula pa nung mga unang panahon, talagang may mga nagpapaikot na ho talaga. Hindi ko masyadong i-elaborate. Ang punto lang gusto kong sabihin, may mga nagmamanipulate ho ng balita. Minamanipulate nila. Kasi mayroon tinatawag kasing principle na Hegelian doctrine. Yung Hegelian doctrine, galing po yan kay Hegel na nabuhay noong 19th century. Ano ba ang principle of philosophy ni Hegel na tinawag ngayong Hegelian doctrine? Ang Hegelian doctrine, ito po, hindi ko i-elaborate to ha. Ito yung pag-aaral natin na angkop ho talaga ang philosophy ito na ginagamit ng atin hong mga namumuno at doon sa may mga propagandang ginagawa. Pag sinabing Hegelian logic, yung thesis, antithesis. Meaning, yung positive, negative, pagbabanggain yan. Pero kontrolado nila kung paano magbangga. Kasi kailangan kontrolado yung kanilang pagbangga. Yung thesis, antithesis, positive, negative. At ang produkto ng thesis, antithesis ay synthesis, meaning yung solution. Okay? So, meron positive, negative, maglalaban. Ang result nun, kontrolado nila na dapat ito lang ang result. That is yung binanggit ko kaninang manipulative purposes. At yan ngayon ang feed ngayon sa maraming mga tao. Kaya yung mga taong umaasa lang sa mga balita, yun ang magiging laman ng isip nila na para pag wala na silang panahong mag-isip at mag-aral pa ng iba, paniniwalaan na lang yon. So yung manipulative processes na ginagawa sa philosophy ng Hegelian doctrine. Anyway, gaya na sabi ko, hindi ko na masyadong elaborate yon. Pero ang punto, yan po ang malungkot na nangyayari sa maraming tao. Tandaan ninyo, sabi ng Panginoon sa Biblia, magpakatalino kayo, magpakatalino kayo na gaya ng ahas. Magpakatimtiman kayo na tulad sa isang kalapati sa gitna ng mga lobo. Ang wisdom po nanggagaling sa Diyos. Siya ang pwedeng magbigay. Alam nyo, pag mapag-aral ho tayo ng Biblia, yung wisdom na mula sa Diyos, kalinsabay, pagkakaloob sa atin, at makikita natin yung iba't ibang mga
pag-aaral sa iba't ibang mga sources ng mga aklat na hindi po yan yung sikat na mga aklat ngayon na humihiral. Dahil alam niyo po ba, yung mga katotohanang bagay, tinatago yan. Pero yung mga bagay na para mamanipulate yung utak ng tao, yan po ang naglalabasan ngayon. So kailangan maging maingat po tayo sa pagsusuri sa bagay na yan sa mga usaping ganito. So anyway, sa ating Bible Institute, ginagawa ko yung special program na pwede lang makarinig nung aking mga detalye sa sinabi ko, yung mga Bible students lang. So hindi natin nila, at yung binabanggit nila lecture ko na yan, documented ho yan. Hindi yan galing sa mga barbe-barberia lang. So yun po ang punto na gusto nating sabihin. Maraming mga bagay na yung tipong bibigyan ko na lang ng pagsasalarawan, kapag ka maingay ho ang isang, kumbaga, ang isang batis, isang ilog, pagka maingay, mababaw yan. Pero kapag katahimik yan, malalim. So, yun lang ang iiwan ko sa inyo. So, walang bahaging ginagampanan po ang China sa Bible prophecy. Next question. Ito naman ay galing kay Rigor Onibar. Ang sabi rito, Bro, good PM. Ask ko lang if meron bang negative to post sa FB ang Isaiah 26:20. Kasi may parallel meaning sa word na quarantine. At masisisi ba? At masisisi pa ang Diyos dahil sa kanyang galit? Thanks. Okay, maraming salamat po sa inyong tanong, Rigor Onebar. Ito po yung sinasabi natin na mag-ingat tayo sa pag-interpret ng Bible. Kasi kung ilalagay natin sa Bible, yung nangyayari ngayong quarantine, ang tawag po doon, eisegesis. Ibig sabihin, nilalagay mo yung iniisip mo sa sinasabi ng Biblia. And that is unfair. Hindi po gusto ng Diyos yan. Kasi yung Isaiah 26:20, may sarili siyang gustong sabihin. So dapat i-extract natin yung gusto niyang sabihin. Ang tawag naman doon, exegesis. Dalang meaning ng exegesis, extraction. Parang ganito, let's say for example, meron kang prutas na orange. Okay? Pero for the sake of discussion and clarity of the issue, ano? Pag sinabi exegesis, may prutas kang orange, pag piniga mo yan, kakatas yung katas. Katas ng alin? Katas ng orange. Ang tawag doon, extraction. At yan po, sa spiritual sense, sa sistema ng principle ng biblical understanding or interpretation, exegesis, extraction. Pag piniga mo yung orange, ang natural na lalabas na katas, hindi katas ng mangga, hindi katas ng santol, hindi katas ng ubas, katas ng orange. Pero pag sinabi natin yung quarantine na nangyayari ngayon na nasa Biblia, yun, piniga mo yung orange pero ang lumabas na katas, katas ng ubas. Oh, milagro yun. Ibig ko sabihin, hindi tama yon. So ngayon, basahin muna natin yung Isaiah 26:20. Ito yung sinasabi ko na hindi pwede yung quarantine dyan. Sabi rito, babasahin ko sa Complete Word Study Bible, Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be over past. Verse 21. For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain. So maliwanag naman po sa mga talata ng Biblia, itong panawagan ng Diyos sa bayang Israel. Una, pag binasa nyo mula sa verse 1 ng chapter 26, ang pinag-uusapan doon sa mga puntong yon ay yung tulong ng Panginoon at yung patibay na gagawin niya sa kanyang bayan, sa Israel. May plano kasi yung hari ng Assyria na si Sennacherib na salakayin nga po ang kanyang bayan at hindi sila magtatagumpay dahil matibay ang kanilang patibayan. Bakit? Ang Diyos ang nangunguna sa kanila. O ngayon, sa pagtuloy-tuloy mo ng basa hanggang dumating ka sa verse 20, na sinabi nga rito ng ating Panginoon, pumasok kayo sa inyong silid, saraduhan nyo ang pintuan, magtago kayo sa konting sandali, hanggang makalipas yung kanyang galit. Ito po'y pangyayari na ito sa huling
araw. Bakit? Doon sa binasa natin sa verse 21, ang Panginoon ay darating para parusahan ang mga nakatira dito sa ating sanglibutan. At yung kanyang mga mapapatay ay ganun na lamang karami. So it means to say, ang punto na pinag-uusapan sa verse 20, una, yung galit ng Diyos, the indignation. Nung nakaraan nating broadcast, nung nakaraang linggo lang, tinalakay natin yung galit na tinutukoy sa Biblia, yung alak ng kagalitan ng Diyos, at ang sabi doon, panghuli. Sa Revelation chapter 14, chapter 15, and chapter 16. Ang galit na panghuli is none other than the 7 last plagues, o yung kanyang huling 7 salot na itinuring na alin? Panghuli. Okay? So yung indignation na pinag-uusapan dito, yung 7 salot na may kinalaman sa pinakapanghuli, sapagkat sa verse 21, eto na, darating ng Panginoon, di ba? Doon sa 7 salot, ang ika-7 salot ay yung paglabas ng ating Panginoon sa sanctuary. At magkakaroon ng malakas na lindol na di pa nangyayari. So, it makes sense na ito po ang pinag-uusapan dito at hindi tumutukoy dito sa COVID-19. Again, ito na naman. Eisegesis ang nangyayari po kapag ipinilit natin na yung Isaiah 26:20 ay kumakatawan sa pangyayari ngayon regarding sa coronavirus na kumakalat. Hindi po yon. Ang tawag po yan, eisegesis. Pilit nating inilalagay yung isip natin dun sa talata na wala naman doon. So, kinakailan pag nag-aaral po tayo, yung kabuuan ng pinag-uusapan dito sa Biblia. Anyway, nung sinabi nga dyan sa verse 20, kung baka magtago kayo sa inyong silid, pag dumating ang 7 salot, sino ang ating refuge? Sino ang ating pagtataguan? Di ba? Sinasabi sa Bible, ang ating pagtataguan, ang ating refuge, is none other than our God. Tingnan nyo babasahin natin sa Psalms 46 verse 1. Ito ang pangako ng Diyos, sabi dito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So ang Diyos po yung atin pong refuge, ang ating tanggulan, ang ating sanctuary, ang ating kaligtasan. So pag dumating man ang huling 7 salot, wala naman kung ang 7 salot para lang yon sa mga sumamba sa hayop, tumanggap ng kanyang tatak sa kanyang noo, sa kanyang kamay. Yun ay para sa mga sumasamba sa hayop. Pero ang ating tanggulan, ang ating pong taguan, pagtataguan, ang ating Panginoon. Siya po yung ating kasiguruhan ng kaligtasan. Our refuge. So walang kinalaman po. Huwag ko kayo magpo-post sa mga Facebook na yung quarantine ay nasa Biblia kung ang intention ninyo ay yung quarantine sa Isaiah 26:20 ay pareho sa nangyayari ngayon. Hindi ho totoo. Huwag ho nating ipilit po yan. Dahil out of, kumbaga, kung lohika ng tao. Anyway, ito po yung salita ho kasi ng Diyos Hindi po nating pwedeng dalhin sa gusto nating mangyari. Paikot-ikutin natin ang Bible sa hindi naman niya gustong sabihin. Iwasan po natin yun So dahil ba nakakita lang tayo na pumasok kayo sa inyong silid, isara nyo yung pinto, magtago kayo, kumakatawa na yun sa nangyayari ngayong COVID-19? Hindi po. Once again, ang COVID-19, part o bahagi lang yan ng mga pestilences na nangyari sa buong mundo. Katulad halimbawa noong 1918, Spanish influenza, yung Ebola virus, SARS o ano paman. Part po sila ng mga pestilences na sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 24. So general pestilences. Pero yung huling 7 salot, specific po yon na magaganap after the implementation of the mark of the beast. Yun ang pagkasunod-sunod na sinasabi sa Revelation chapter 14, chapter 15, and chapter 16. Okay? Kaya nga, panghuli yung 7 salot at tinawag na kagalitan ng Diyos doon sa mga tumanggap ng tatak ng hayop. Okay? Yan na po ang ating sagot doon. Next question, pangatlo na po ito, galing kay Liam Zach Tenosio from Parma, Italy. Sabi rito, bro, musta po? Sana nasa mabuti palaging kalagayan. Bro, tanong ko po sa Isaiah 65:15 and 20, di ko po maintindihan ang background nito. Salamat, bro. Okay, maraming salamat sa tanong ninyo, brother Liam Zach Tenosio. Ito sa Isaiah chapter 65. Ito po kasi prophecy, hula yan. At si Isaiah ay part po kasi siya
ng tinatawag nating non-apocalyptic or classical prophecy. Kasi mayroong dalawang uri ng tinatawag na prophetic writings. Ang una, non-apocalyptic or classical prophecy. Pag sinabing non-apocalyptic, yung nabanggit ko katulad nila Isaias, Jeremias, Ezekiel, ang tawag sa mga writings nila, classical. Classical, bakit classical? Maya-maya babanggitin natin. Pag sinabi namang apocalyptic, kumakatawan yan dito ang scope niya universal, pangbuong mundo. Ang scope niya. Kaya ng aklat ni Daniel at aklat ni Juan sa Apokalipsis. Yun ang tawag apocalyptic prophecy. Pag sinabing non-apocalyptic, para lang yan naka-address sa bayan ng Diyos. Walang iba kundi ang Israel. Pag apocalyptic, yun nga nabanggit ko, universal. Sunod, pag sinabing classical or non-apocalyptic prophecy, iyan ay conditional yung kanyang nature. Conditional in nature, setting forth to God's people the alternatives of blessing for obedience and curses for disobedience. So, again, pag sinabing classical or non-apocalyptic, conditional. Kaya ang madalas sa Biblia, in particular sa Exodus 19, from verse 5 at patuloy, kung susunod kayo, sabi ng Diyos, sa aking mga sinasabi, sa aking tipan, sa aking mga inuutos, magiging kayamanan kayo sa akin. Makaharing pagkasaserdote. So, conditional. Kung susunod, blessing. Kung lalabag, curses o sumpa. Yan ang nature ng classical. At yan ay madalas mabasa nyo sa mga classical prophecy nila Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, at ibang mga classical writers. Pag apocalyptic naman, ang ini-emphasize o ang diin dito ay yung soberenya ng Diyos at ang kanyang control sa kasaysayan ng sanglibutan. Meaning, whether you like it or not, mangyayari yung sinasabi ng Diyos. O halimbawa, yung nabanggit natin tungkol sa Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, sinabi niya na yan ng Diyos. About sa Little Horn, about sa United States of America. Nangyari hanggang doon sa Little Horn. Pero yung sa Amerika, hindi pa, pero mangyayari in the near future. Kasi nangyari from Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, divided Rome, and then the Little Horn. Okay? At yung pinakahuli, of course, the second coming of our Lord Jesus Christ. Mangyayari yun whether we like it or not. At yun nga ang naganap. Ang tawag doon, apocalyptic. Yun ang diin niya, na ang Diyos ang may control sa mga kaganapan sa buong mundo. Kaya uli, huwag ko kayo matakot sa mga nangyayari ngayon. Kaya inaanyayahan ko po kayo, panuorin nyo yung presentation natin kagabi sa Vesper ng Pasig Seventh-day Adventist Church. Doon ko tinalakay yung puntong yon. Regarding dito sa mga nangyayari ngayon, itong event regarding sa COVID-19, hindi pa ito yung pinakamahirap. Dahil sabi ka ni Pablo, itinulad niya ang kaganapan sa sanglibutan, itinulad niya sa babaeng manganganak. Diba, ang babaeng nanganganak sa simula ng kanyang pagbubuntis, okay pa. Pero habang palapit na siyang manganak, pahirap ng pahirap, pasakit ng pasakit, ang tawag na ng mga asawa natin, undescribable pain, hindi ma-describe, hindi maisalarawan yung sobrang sakit na kanilang nararamdaman. Kaya nga yung ibang mga nanganganak na babae, very extreme at maintindihan naman natin yung sitwasyon nila. Dumadating sa puntong minumura talaga nila yung kanilang mga asawang lalaki sa sobrang sakit. Ayaw nilang murahin pero napapamura sila. So, yun ay mga kalagayan nga dahil dun sa hindi maisalarawang sobrang sakit. Ginamit ni Pablo na pagsasalarawan yun dito sa mga kaganapan na mangyayari sa ating sanglibutan. Itong COVID-19, hindi pa ito. Kumbaga patikim pa lang ito, pero tandaan natin, ang Diyos pa rin ang may control ng lahat ng bagay. Gawa ng kaaway ang lahat ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon sa buong mundo kasama ng COVID-19. Gawa ng kaaway ng Diyos yan. Pero tandaan natin, ulit-ulit sasabihin natin, God still is in control. Merong inihahandang tahanan ang ating Panginoon doon sa langit. So ngayon, diretso tayo dito sa puntong ito. Again, pag sinabing non-apocalyptic or classical prophecy, madalas yan ang nangyayari, ang pag-solve ng problema ay mula doon sa local crisis patungo sa end time day of the Lord. Pag apocalyptic prophecy naman, ipinapakita niya yung takbo ng kasaysayan mula doon sa panahon ng propeta hanggang sa katapusan ng sanglibutan. For example, si Daniel, si Juan ng
Apokalipsis. Mula sa kanyang panahon hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Pag classical, mula sa local crisis. Kunyari, crisis sa Jerusalem, sa Israel, hanggang sa araw ng Panginoon. Ngayon, bakit mo sinasabi yan, Brother Melvin? Kasi nga po, pag sumagot tayo, tinitingnan natin yung background. I-establish muna natin yung punto bago direktahin nating sagutin yung pinag-uusapan sa Isaiah 65. Kasi without that background, kung hindi mo ma-establish yung punto ng pinag-uusapan nasa likod ng sulat na yan, hindi mo rin maiintindihan yan. Yun po ang punto. Kaya lagi dito sa Reasons of Faith, hinuhukay natin ano ba yung pagkagamit sa pundasyon, ano ba yung sinasabi dyan, bago natin puntahan yung sagot. So ngayon, eto na. Sa kabuuan ng Isaiah chapter 65, babasahin ko although lalagpasan na natin yung 15, ituloy ko na lang sa verse 18. 65 verse 18. Ngunit kayo'y mga tutuwa or mga tuwa at mga gagalak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat narito, aking nililikha na kagalakan ng Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan. At ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligaya sa aking bayan, at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya, o ang tinig man ng daing. Verse 20, hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay, unang matanda man na hindi malubos ang kanyang mga kaarawan. Sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang, at ang makasalanan na may 100 taon ang gulang ay susumpain. 21. At sila'y magtatayo ng mga bahay, at ang mga yaoy kanilang tatahanan. At sila'y mga guubasan at magsisikain ng bunga niyaon. 22. Sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy, ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan. At ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang kamay. 23. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon, at ang kanilang mga anak na kasama nila. 25. Ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka, at alabok ang magiging pagkain ng ahas. Last, sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. So ngayon, eto nga. Kaya, naintindihan ko yung tanong. Naguguluhan ako, sabi ni kapatid na Liam Sak. Tama, hindi lang si Brother Liam Sak. Maraming iba talagang naguluhan nga dito sa sinasabi rito. Kasi, kung ang intensyon ni Isaiah ay bagong langit at bagong lupa, bakit meron pa ring mamamatay? Tapos may sanggol, 100 taong gulang. Di ba? Tapos meron dito, nagsasama naman pala yung mga bababangis na hayop at hindi nagsasakitan. So paano mangyari na sa bagong langit, bagong lupa meron pang mga ganitong uri ng tanawin ng kamatayan, di ba? Sa bagong langit, wala ng kamatayan. Yun ang pangako ng Panginoong Hesus. So eto na nga yun. Kaya kanina, dinitalye natin yung uri ng prophecy, classical and apocalyptic. Si Isaiah nakapaloob doon sa classical. Again, pag sinabi ng classical, ang issue ay doon sa local crisis hanggang sa end time or the day of the Lord. So meaning to say, tingnan natin yung background ditong sinasabi ni Isaiah. Si Isaiah primarily prophet siya sa Jerusalem. Mangyayari yung pagkaalipin ng Jerusalem sa Babylon at naganap ngayon. Ang unang ang pagsalakay sa Jerusalem ay yung 586 BC at naulit yon sa panahong naulit, yun na yung naging captive or alipin sila Daniel at ang kanyang mga kaibigan kasama ng ibang Israel o ng Israel doon sa Jerusalem. So, dito sa puntong to, sa sitwasyon ng Israel, ang importante dito, magkaroon sila ng katapatan sa Panginoon. Dahil ang pangako dito, kasi nga local crisis. Bakit sinasabi yung mga punto na kayo magtatayo ng bahay, kayo ang tatahan, kayo'y magtatanim ng ubasan, kayo ang kakain. Kasi ganito. Karanasan na ng Israel na madalas silang alipinin, saktan, patayin ng mga kaaway. Ang problema, katigasan din ng kanilang ulo. Yan po ang karanasan ng Israel sa pangkalahatan. Dahil sa katigasan ng ulo, nangyayari sa kanila yung ganon. So, ang intention dito sa puntong sinasabi,
kapag sila'y maging masunurin sa Panginoon, kahit pa sila'y mapaalipin sa Babylonia, nandun yung pangako ng Diyos na ibabalik sila, mare-restore o mapapanauli muli yung kalagayan nila bilang state, may gobyernong sarili ang Israel at relihiyon na sarili ang Israel. Isa sa katuparan nila yung kanilang faith. Magkakaroon sila ng kalayaan na. Ang ano lang dito, kung sila'y maging masunurin. Dahil madalas po sila, kung anong tinanim nilang pagkain, ang nakikinabang kaaway. Yung mga tinatayo nilang bahay, ganun din kaaway ang nakikinabang. Karanasan ng Israel yon sa kabuuan. At in particular itong Judah. Okay? So, kapag naging masunurin sila, nandoon yung pangako. Yung sanggol, hindi na magkakaroon ng premature deaths. Dahil kadalasan, kasama talaga yung sanggol sa napapatay kapag umaatake yung mga kalaban. Yung mga bata, ganun din ang nagiging karanasan. So, kapag naging masunurin sila, sa future restoration ng Israel, malulubos yung buhay ng bata maging ng sanggol. So, yung mga ginagamit na 100 taong gulang, madalas ko kasing gamitin yung word na 100 bilang parang ito ay kumakatawan sa fulfillment ng reward. Fulfillment. Kabuuan ng reward, di ba? Naalala ninyo, si Pedro nagtanong sa ating Panginoon. Pag sumunod kami sa iyo, anong sa amin? What's in it for us? Di ba? Yun yung tanong ni Pedro. Kaya sagot ng Panginoon, kapag kayo ay nagtapat sa akin, ang mangyayari na magiging 100-fold ang aking gantimpala sa inyo. So yung 100, madalas gamitin yan sa fulfillment na ikay masisiyahan. Yung pangako ni Kristo yon. So, kasi mga Hudyo itong mga nagsulat, kaya nagkakaintindihan po sila. Si Isaias ganun din. So, nung sinabi niya na ang sanggol, di na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay, kapag na-restore na sila doon sa Jerusalem at naging masunurin sila sa Diyos. Meaning malulubos ang buhay ng sanggol maging nung bata. At yung ikang makasalanan na may 100 taon ng gulang, susumpain, isipin mo na sa future restoration ka, magiging maayos ang kalagayan mo, pinakako ng Panginoon tapos magiging makasalanan ka pa, therefore susumpain ka talaga, kahit dun sa future restoration. So ito yung mga symbol na ginagamit po rito, dahil sa sense na, dalawa pala ang application nito. Una, sa future restoration ng Jerusalem. Ikalawa, sa new heavens and new earth. Kaya dinugtong doon sa mga huling bahagi ng talata, yung sinasabi dito, yung lobo, yung kordero, yung leon, yung mabangis at maamong hayop ay hindi magsasakitan, sabi ng Panginoon, sa kanyang banal na bundok. Yung bundok, symbol, again, sa prophecy, kingdom. So, ang banal na bundok na pinag-uusapan ay kingdom ng Diyos na nasa langit. Sa second application ng prophecy, that is why itong sinasabi sa chapter 65, dual fulfillment ng prophecy. Kasi classical nga ito, una, sa local crisis, sa Jerusalem. Pag nagpasunurin kayo, masusolusyonan yung hirap ninyo. Ibabalik uli kayo sa Jerusalem. And then, ikalawa, doon sa far distant event, sa new heavens and new earth. So, hindi natin dapat pagsamahin yung mga pinag-uusapan dyan. Kaya ko binigay kanina yung backgrounder, itong mga principles on how to understand the biblical prophecy. Maintindihan natin ano yung purpose ng classical at ng apocalyptic. Para kanino yung classical, para kanino yung apocalyptic, at ang classical, conditional. Ang apocalyptic, sovereign yan ng Diyos ang pinag-uusapan. Whether you like it or not, mangyayari yon. So ito palang application sa Jerusalem. Mapabalik uli sila doon at magiging malulubos ang kanilang buhay. Hindi nangangahulugan na kapag na-restore ang Jerusalem, 100 years na ang buhay nila. Kasi sa Bible po, sabi sa awit, na ang buhay ng tao ay 70. Pagka pinagpala ka, abot ng 80. Yun yung average na sinulat sa awit 90 mula talatang Gs doon sa pinag-uusapang doon. Okay? So, yun po yung ating masasabi doon sa puntong itinatanong ni Brother Liam Sack. Okay? Dalawang fulfillment ito. Kasi ito'y classical. Local, and then sa far distant. Sa new heavens and sa new earth. Of course, sa new heavens, new earth,
wala ng kamatayan. Sabi ni Kristo Revelation 21 verse 4. Walang sakit, walang luha, walang kamatayan. Ganun din sa Nahum 1:9. Ang pagdadalamhati sa ikalawa, hindi na mangyayari. Okay? Yun po ang ating sagot doon. Next tayo, Aliyah, dito sa pang-apat na ba itong tanong, galing kay Mark Anthony. Good day po, Bro Melvin Sarmiento. May tanong po ako sa Daniel 10:13. Ano po ba ang pagkaunawa niyo sa verse na yan na Michael, one of the chief princes? Ibig po bang sabihin, marami silang prince aside from Michael? Di ba si Michael at Jesus Christ din? At siya po ba yung sinasabi na archangel? Salamat po. God bless. Maraming salamat po sa inyong tanong. Ganito yan, Itong binabanggit na ito na si Michael is one of the chief princes. At tayo po, of course, naniniwala na yung Michael the Archangel is another title or name of Jesus Christ. Another title of Jesus Christ. Michael the Archangel. Mababasa sa Jude verse 9 at mababasa din sa Daniel chapter 12 verse 1 yung Michael the Archangel. Ngayon, sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na ang sabi doon, ang Panginoon, ang ating Panginoong Yesus, ay bababang mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Sa verse 17, at tayong mga nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap ng langit upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So, yung bababang galing sa langit, binabanggit doon, may tinig ng arkanghel. Yun nga po yung atin hong Panginoong Jesucristo. Kaya tinatawag din siyang Michael the Archangel. Ngayon ganito, sa iba kasing understanding, pag sinabing si Michael the Archangel, siya yung leader ng mga anghel. So pag sinabing leader siya ng mga anghel, therefore nilikha siya. Kaya yung ibang pananampalataya, hindi naniniwala na yung Michael ay ang ating Panginoong Jesucristo, yung Michael the Archangel. At yung iba naman naniniwala na yung Michael the Archangel, si Jesus nga, kasi yung paniniwala nila, si Jesus nilikha ng Diyos. Tayo naman, naniniwala na yung Michael the Archangel si Jesus, pero hindi tayo naniniwala na nilikha si Michael the Archangel dahil si Jesus ay manlalalang. Siya ay kapwa kamanlalalang ng Father and the Holy Spirit. So, paano natin ipapaliwanag, dito nga sa tanong na ito, isa lang siya doon sa mga prince. So maraming mga prince, yun ang understanding doon sa nagtanong. Isa lang siya doon. So marami sila ika. Sa direct context ng Daniel chapter 10, kaya sinasabing Michael, one of the chief princes, kasi nga, meron ditong paglalaban na ginagawa, ito pong anghel, na isang anghel, at yung prince ng Persia, na other than Cyrus. So, si Cyrus, tinuturing din na prince, dahil sa Biblia, pag prince, puno ka. That time na yun, si Cyrus ngayon puno. So, doon sa puntong yon, si Michael doon sa chapter na yon, isa sa mga princes, kasi may ibang princess na pinag-uusapan pa. At yung mga princess na yon, hindi yun yung prince na nasa langit. Yun nga po yung nasa lupa. Yun ang punto ng one of the chief princess. So ngayon, babaybayin natin yon alang-alang dito sa magandang tanong. Dito po sa Daniel chapter 10, verses 5 and 6, hindi naman binigyan ng pangalan kung sino itong nagsabi rito sa chapter 5. Pero yung description sa kanya, yung kanyang appearance, ay kapareho din doon sa apocalyptic vision na nangyari kay Juan sa Apocalypse chapter 1, verses 13 to 15. Binabanggit doon yung description na dinescribe din dito ni Daniel sa chapter 10, verse 5. So lumalabas, magkaisa itong nakita ni Daniel at nakita ni John. Pareho sila ng description. So ngayon, gaya ng sabi ko, babaybayin natin yung word na archangel. Yung salita o word na ark ay galing po sa Gregong salita, yung prefixo kasi yun na arke. Arke. Parang sinabi sa John 1:1, ng pasimula ay ang verbo. En arke en hologos, beginning. So, pag sinabing arke, beginning. So, itong beginning na arking na ito, meron ding idea o idea na nangangahulugang rule and authority. Hindi lang basta-basta beginning, kundi meron din pala siyang isipan na rule and authority. Halimbawa, yung nakalagay sa Colossus 1:18,
na sa New Testament, ang ating Panginoong Hesus tinawag na the beginning. Of course, arke nga. At tinawag din siyang Alpha and Omega doon sa Revelation chapter 21 verse 6 at maging sa Revelation chapter 22 verse 3. Gusto ko pong basahin muna yung puntong yon sa wala dyan, Aliyah, dito ko babasahin dito. At babasahin natin dito sa nabanggit kong talata, Revelation chapter 21 verse 6. Okay? Ang sabi po rito ay ganito, patungkol doon sa ating Panginoong Jesucristo. Ganito po ang sabi. And he said unto me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life daily. So yung word na beginning nga po doon, arke din ang paggagamit. Pero Alpha and Omega, ginagamit po yan sa kadyusan. Sa Isaias makikita na natin, in particular, sa chapter 48 verse 12. Gusto ko pong basahin po sa inyo yon. Ito pong una at huli. Yan po ang ibig sabihin ng Alpha and Omega. Kasi yung word na Alpha and Omega, anyway, Greek ang paggagamit sa New Testament. Ang Alpha ho kasi, that is the first letter of the Greek alphabet. Yung Omega naman is the last letter of the Greek alphabet. Kumbaga sa ating English na alphabet, from A to Z. Siya yung A to Z. Siya yung Alpha and Omega. Meaning siya yung una at huli. Walang iba-liban sa kanya. So kung makatawan yan sa tunay na Diyos, gaya ng aking babasahin, dito po sa aklat ni Isaias, no? Aklat ni Isaias, chapter 48, verse 12. Ganito po ang ating babasa. Babasahin ko po sa wikang Pilipino. Okay, hindi nyo lang makikita sa screen, pero pwede nyo ilista at basahin muli kung tama ba yung sinasabi ko. Inyong dinggin ako, o Jacob at Israel, na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Sa verse 13, oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. So dito maliwanag na yung Creator of the heavens and the earth, tinatawag na una at huli. Dito po naman sa New Testament, sa Greek na pagkagamit, I am the Alpha and Omega. Kumakatawan sa Diyos. Okay? So, tinawag siya kanina na siya yung beginning, at ang Greek word nun, arke. Siya din yung una at huli. At bukod dyan, nangangahulugan din yung arke sa ibang sentido na rule or authority. Bakit wala kang rule or authority? Ikaw ngayong Alpha and Omega. Isa pa. Yung word na arkon, yung ginagamit ko salita Grego, yung word na arkon po, madalas yan maisalin bilang ruler or prince, etc. So talagang puno. Pero minsan lang ginamit sa New Testament in relation sa ating Panginoong Hesus yung word na arkon bilang prince. Ito babasahin natin sa Revelation chapter 1 verse 5. Babalikan uli natin yung Complete Word Study Bible Translation. Pakinggan nyo po ito. Kaya nga sabi ko, babaybayin natin. Revelation chapter 1 verse 5. Sabi rito, sa Complete Word Study Bible Translation, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Stop na muna tayo doon. Yung word na prince, prince of the earth, ang salitang Gregong ginamit, arkon. Okay? Arkon, prince. Kanina yung arke, it means beginning, o sa ibang sentido, rule and authority. Bakit? Kasi ginamitan siya na siyang Alpha and Omega. Therefore, una at huli na Diyos, meaning to say, meron siyang tinatawag na rule and authority. At dito sa Revelation 1.5, ginamit sa kanya yung Greek word na arkon. Ang ibig sabihin ng arkon, prince or ruler. Siya yung puno. Kaya binanggit siyang arkon. So ang isa pong anghel, hindi yung pwedeng matawag na Alpha and Omega, yung literal na anghel. Dahil ang anghel, nilalang lang. Ang mga anghel sumasamba sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ay mataas kumpara sa mga anghel. Therefore, si Kristo hindi nilikha. Kaya tinawag siya nga na Michael the Archangel. Dahil sa ibang sentido, pag sinabing ark, puno, arkon. Siya yung puno o leader ng mga anghel. Diba sabi doon sa Revelation chapter 12, verses 7 to 9, nakipaglaban si Miguel at ang kaniyang mga anghel. Kaya sinabing kaniyang mga anghel kasi siya yung leader ng mga anghel. Bakit? Walang nalikha kung wala siya.
Sabi doon sa Colossus chapter 1 verse 16, ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yun naman yung nasa Juan 1 mula 1 hanggang 3. Kaya tinatawag siyang ruler or arkon. Isa pa. Meron pang isang Gregong salita. Pareho doon sa prefix na arche, ang tawag naman sa isang salita pang Grego ay archegos. Yung archegos, makikita din po yan sa LXX. Yung LXX or Septuagint, yan po yung first translation ng Old Testament from Hebrew to Greek. Tawag LXX, it means 70. Kaya Septuagint. Kasi pinapaniwalaan noon na ang mga translators nito ay nasa 70 translators na pinili para ma-translate from Hebrew to Greek, yung Septuagint, na naganap noong 3rd century BC. So, yung archegos na makikita sa LXX, generally, ayon kay Bagster, sa Bagster translation, ang archegos nangangahulugang puno, head, captain, chief, ruler, prince, etc. Yun po ang archegos. At sa New Testament, ginamit lamang iyon patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Etong archegos. Tinuring siya bilang captain, archegos ng ating kaligtasan. Tingnan nyo ha, sa Hebrews chapter 2 verse 10. Sundan nyo lang po, ilista nyo po. Mas maganda nga po na ililista nyo para masundan nyo po yung sinasabi ko. Ano? Hebrews chapter 2 verse 10. Kaya binabaybay natin yung mga Gregong salitang yon para ipakita na yung Michael the Archangel is another title of Jesus Christ, and Jesus Christ is not a created being, but He is a creator. Kaya yung mga salitang Grego na ginagamit natin. Sabi rito, for it became Him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. So tinutukoy si Jesus Christ bilang captain of their salvation. Okay? So, siya yung ating kapitan ng ating pong kaligtasan. Kapitan ng ating kaligtasan. The author and finisher of our faith. Tingnan nyo ha. Dito sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ito ang ating mababasa. So, tinawag siyang captain. Ngayon, dito naman sa Hebrews chapter 12 bilang author and finisher of our faith. Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Him, Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and He sat down at the right hand of the throne of God. Yung naisalin doong salitang author, yung may akda, and finisher, yung author na yon ay galing sa salitang archegos sa Greek. So yung archegos na yon, siya yung captain at siya din yung author ng atin pong kaligtasan. Isa pa, sa Gawa chapter 3 verse 15, ito naman ang atin ding mababasa. Kaya sabi ko nga po sa inyo, babaybayin natin. Chapter 3 verse 15 para maintindihan natin na yung Michael the Archangel ay walang ibang pinapatungkulan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And killed the Prince of Life, whom God hath raised from the dead, whereof we are witnesses. So tinawag dito na pinatay yaong Prince of Life. Ang salitang ginamit, ulitin ko, archegos. Dahil yung archegos na nakita sa LXX or Septuagint ay mga translation kumakatawan sa head, captain, chief, ruler. Ang reference lang nun, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So iba't iba ho ang paggamit ng arch. Beginning, authority, head, archegos, ruler. So siya ang puno dahil siya nga po yung creator ng mga angel at ng lahat ng mga bagay. So si Kristo, yan po ay sinasamba ng mga anghel. Sinasamba ng lahat ng mga nilikha. At in fact, sinabi ni Pablo sa Filipos 2 na ang lahat pertaining sa mga nilikha ay luluhod sa Kanya. Ngayon, sa Old Testament pa lang, interchangeably ginagamit yung mga angel of the Lord. Yung angel o anghel ng Panginoon, ginagamit yan bilang ito po yung divine being. Pumapatungkol sa Diyos. Na ginagamit din yung term na angel. Kasi ang angel, kumakatawan din bilang mensahero ng Diyos. Bilang mediator. Yung nagpakita kay Gideon sa Aklat ng Mga Hukom, chapter 6.
inequate sa ating Panginoon. Tingnan nyo ha, babasahin naman natin yung sa Hebrew, of course, sa Old Testament, Hebrong pananalita ang ginamit. Itong napakita kay Gideon sa chapter 6, itong hukom. Tingnan po natin ha, Judges chapter 6. Babasahin natin dito sa verse 14. Ganito naman ang pagkawika, ano? And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? Itong nagpakita sa kanya, binabanggit dun sa mga unang talata, mula sa talatang 11, anghel ng Panginoon. Pero pagdating sa verse 14, ang tawag sa kanya dun sa anghel ng Panginoon, Lord. At kapag tinitingnan ko rito, sa original, ito po meron po kasi ako original dito na salitang ginamit sa Hebrew. Ang ginamit dito sa Lord ay yung 4 na letra na kumakatawan lamang sa proper name ng Diyos. Yung Yod, Hey, Waw, Hey. 4 letters na Hebrew. Yod or Y, Hey, H, and Waw, Yod, Hey, Waw, W, Y, H, W, and Hey, H, Y, H, Yod, Hey, Waw, Hey, Y, H, W, H. Yod, Hey, Waw, Hey, ang ginamit ng translation, Yehovah. So meaning, yung anghel ng Panginoon ay kumakatawan din. Dito sa pagkagamit sa context, kumakatawan din doon sa Diyos na manlalalang. Tinawag siya na anghel ng Panginoon, pero siya ay tinawag din sa Bibliang Panginoon or Yod-Heh-Wah-Weh, na ang pwede lang pagkapitan ng Yod-Heh-Wah-Weh is none other than the true God. At ginamit yun doon sa nakita ni Gideon. Okay? So, bukod kay Gideon, marami pa, katulad ni Manoah at katulad ni Jacob, doon sa Genesis chapter 32 verse 24, yung nakipag-wrestle kay Jacob. And then sa verse 30 ng chapter 32 ng Genesis, ang sabi ni Jacob, nakita ko ang Diyos ng mukhaan. O ngayon, baka malito tayo. Kasi, di ba, sabi sa Exodus chapter 33 verse 20, walang taong mabubuhay kapag nakita niya ang Diyos. Yes, tama yun. E paano nakita ni Jacob? At maging ni, doon sa binasa natin patungkol kay Gideon, na natakot nga sila, maging si Manoah, mamamatay tayo, nakita natin ang Panginoon o ang Diyos. Pero doon sa pagpapakita sa kanila, anghel ng Panginoon ang gamit. Pero nung na-realize nila, ay, Panginoon pala ito. Natakot sila mamatay. So, paano mangyari na, paano yon? Di ba, pag nakita mo ang Diyos ng mukhaan, mamamatay ka? Ganito yan. Kasi, sa pagkakataong yon, hindi po nagpakita ang Diyos sa kanyang kalagayan as yung nandoon yung kanyang glory o kaluwalhatian. Kasi yung glory na nasa Diyos, hindi ka talaga mabubuhay pag nakita mo yon. Katulad kay Moises na tinakpan pa nga yung kanyang mukha at doon siya sa isang pitak ng bato at ang pinakita lang ng Diyos na dumaan kay Moses, yung likod. Pero nagliwanag ang mukha ni Moses. Ganon katindi yung glory. Kaya nagpakita kay Gideon in the form of the angel. Pero siya ay messenger ng Panginoon. At yun nga po ay kumakatawan yung angel of the Lord. I-fast forward ko na sapagkat wala na tayong oras. The angel of the Lord at yung binabanggit ng Panginoon sa Numbers chapter 23. Gusto ko pong basahin muna itong talatang ito sa aklat ng Exodus. Ito na lang. Exodus chapter 23 verse 20. Pakinggan nyo at sundan ninyo ha. Babasahin ko naman sa wikang Pilipino. Sabi rito ganito. Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo. Take note, anghel naman ang ginamit. Sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Verse 21, mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya, take note, hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Napansin nyo? Nasabi ng Panginoon, meron siyang anghel na susuguin. Ito'y patungkol sa Israel, magga-guide sa kanila. At yun ay kumakatawan sa haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Kung saan nandoon yung anghel na yun, kung sa unahan siya, kung araw man yun o gabi, haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Kung saan pumaroon yung anghel na ito, nandoon din yung ulap at nandoon din yung apoy.
Siya yung Panginoong gumagabay. At ang tawag sa kanya sa verse 23, sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo at dadalhin ka sa Amoreo, at sa Heteo, at sa Perizeo, at sa Cananeo, at sa Heveo, at sa Jebuseo, at aking lilipulin. Ang tawag naman sa kanya ng Diyos, aking anghel. Pero matindi doon sa binanggit sa verse 22. Huwag mo siya mungkahiin dahil hindi niya kayo patatawarin sa inyong kasalanan. Sino lang ba ang pwedeng magpatawad ng kasalanan? Di ba Diyos lang? So dito pinapakita na yung anghel, Panginoon, Yodewawhe, interchangeably ginagamit doon sa anghel na yon. Na ang paniniwala nga sa Jewish literature, ito meron akong mga documents. Ito mga Jewish literature na ito, ang pagkakilala nila, ito sa Jewish writings, Michael is recognized as the advocate in Israel, meaning tagapamagitan sa Israel, who mediated in many ways, kagaya ng sinabi dito sa Yalkut Rubini, section Wahera. Ito yung writings ng mga Hudyo, yung aking kinoquote. Ang sabi dito doon ni Yalkut, he prevented Isaac's being sacrificed. Siya yung pumigil doon kay Abraham para i-sacrifice o saksakin si Isaac. At isa pa, sabi naman dito sa Targum, sa Genesis 32:25, siya yung nakipag-wrestle kay Jacob. Di ba, nabanggit ko na kanina? Kaya sabi ni Jacob, nakita ko ang Diyos ng mukhaan. Sabi naman dito, sa Exodus kabah, was advocate when Israel deserved death at the Red Sea. Siya yung namagitan sa Diyos dahil Israel karapat dapat sa kamatayan pero namagitan ito. At ang sabi naman dito ni Abravanel patungkol sa Exodus 23:20, yung kababasa lang natin, this angel led Israel during the 40 years in the wilderness. Itong angel na ito nanguna sa Israel sa loob ng 40 years sa wilderness. Gave Moses the tables of stone. Sa instructed Moses at Sinai mula sa Jubilees 27:2 and 1. And destroyed the army of Sennacherib sa Midras. And was one of the angels who visited Abraham. Naalala nyo doon yung sinasabi sa Book of Genesis na tatlo yon at ang isa doon, sabi niya, pagka merong banal doon sa Sodom at Gomorrah, patatawarin ko sila. So, anghel na nagpapatawad? No, siya nga yung advocate, representative ng Diyos, none other than our Lord Jesus Christ, the second person of the Godhead. Siya lang ang pwedeng magpatawad. Siyempre, siya ang representative ng Diyos. Kaya nga, kinwestiyon siya ng mga Fariseo, bakit ka nagpapatawad? Diyos lang ang pwedeng magpatawad. So, gampanin na ng second person of the Godhead na bumaba at magkatawang anghel. Dahil hindi mo talaga makikita ang Diyos sa kanyang glory, hindi mo siya makikita at mabubuhay ka. So, kailangan niyang takpan yung kanyang glory. Kaya sinusugo siya sa Israel since the Old Testament. So, yung Michael sa Jewish literature ay kumakatawan sa second person of the Godhead. Kaya pinapaniwalaan natin. At wala ng iba maliban sa kanya, gaya sa tanong, na isa siya sa mga princess. Kasi siya yung tunay na prince or archegos. Yung prince na pinag-uusapan ay isa sa mga prince kasi kasama doon yung prince ng Persia o yung ruler ng Persia. At yung iba pang mga ruler na nakipagpunyagi, yung isang anghel na sinugo naman ni Michael, the archangel. At yung darating, sabi nga, ang Panginoon pababang mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel. Yung archegos, yung arke, yung Alpha and Omega is none other than our Lord Jesus Christ. Okay, yan po ang ating pagbaybay. Dahil wala na ho talaga tayong oras, pasensya na. Medyo napahaba ng konti. Anyway, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa atin ng programang Reasons of Faith. At kung meron po kayong tanong, pwede nyo pong i-post sa Facebook account, doon sa ating inbox ng Reasons of Faith Facebook account sa iba pang mga katanungan. At yung iba pa mga tanong na nandito, bukas ko na ho sasagutin. Yes po, bukas sa ganap na 3:00, kung loobin ng Panginoon, ay magkakaroon muli kami ng live streaming para sa ikaaaliw ng mga mananampalataya ng Diyos at doon sa mga taong talagang tunay na nagsasaliksik ng kanyang kasulatan. Doon naman sa mga iba na gusto lang subukin ang programang ito, hindi ho mangyayari yon. Kasi ang tinatanggap namin dito sa mga tanong, yung mga gustong matuto. At doon sa mga gusto lang manggulo,
mawawala ho talaga kayo dito sa atin pong programa. So kaya ko nabanggit yan kasi mayroong mga sumusubok pero hindi ho sila magtatagumpay. Yun po ang ating tuwiran at direktang sinasabi. Yung mga magtatanong, yung mga gustong matuto, yun ang aking sinasagot po rito. Ano? So, yan po ang ating nung isinagawang programa at maraming salamat sa ating mga taga-subaybay at patuloy po nawa na ibahagi po ninyo ang mga videong ito dahil ang programang Reasons of Faith ay sumasagot na may kinalaman doon sa mga foundation na sinasabi sa Biblia, yung mga historical background atin pong pinag-aralan at atin pong ibinabahagi sa ating mga kaibigan sapagkat gusto ko rin po namin na maintindihan ng ating mga kaibigan yung foundation principles ng biblical and proper biblical interpretation of the Bible. Okay? So sa atin po pagtatapos, tayo po muna ay magpapasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat mulit. Napakabuti ninyo at sinamahan kami ng Santong Espiritu sa buong oras ng programa ng Reasons of Faith. Harinawa ang aming mga kaibigan na nakinabang at natutunan nila ang pananampalatayang galing sa inyo na magbibigay sa kanila ng kapanatagan ng pananampalataya sa kabila po ng mga negatibong pangyayari na nagaganap sa kasalukuyan sa sanglibutang ito. Patuloy naming dalangin ang bawat sambahayan na nakapanood ng programang ito ay palakasin, pasiglahin, bigyan ng katalinuhan upang patuloy na lumakad sa landas ng kabanalan hanggang sa dumating ang panahon ng pagpapakita ng inyong bugtong na anak sa mga lapap ng langit sa kanyang ikalawang pagdating. Harinawa ang bawat pamilya na inyong inakay ay makinabang sa usapin mula sa inyong salita at kanilang napakinggan at nagbigay ng kagalakan sa kanilang puso. Salamat o Diyos sa pagdinig sa aming dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan po ng mga bumubuo ng Reasons of Faith Media Ministry, kasama ng aking pong anak, Unika Iha, na ating technical at nagtiyaga sa ating pag-broadcast ngayong mga oras na ito, ngayong araw. At ganoon din ang aking may bahay na aking supporter sa programang ito. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.